ngunit isang araw matapos kong tanggapin. Ang alok ni Sir Mike ay nakatanggap ako ng sulat galing kay Rex. Pasensya ka na kung hindi ako agad sumagot sa sulat mo. Nag-isip-isip muna kasi akala ko kaya kitang kalimutan. Hindi pala. Sa linggo ng umaga ay susunod na ako kay tatay sa Bicol. Ituloy na natin ang plano natin na magtanan. Sumama ka na sa Bicol. Andun na si tatay sa kapatid niya at sinabi ko na din na susunod ako kasama ka. 8:00 ng umaga ang alis natin. Magkita tayo sa kanto palabas ng barangay. Dalhin mo na ang mga gamit na kailangan mo. Yun ang laman ng sulat ni Rex. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa nabasa ko. Oo, mahal ko pa rin si Rex at hindi naman, Nawala yun dahil siya ang first love ko. Pero hindi ko din maaring balewalain si Sir Mike. Isa pa ay nagkasundo na kaming dalawa. Nakadama ko ng pagkalito. Sino ang pipilin ko? Si Rex na una kong minahal o si Mike na hindi nagkukulang na iparamdam ang kanyang pagmamahal? Ilang araw akong nag-iisip, nagtatalo ang aking puso at isipan. Bakit ngayon lang nagparamdam si Rex kung kailan nagkaroon na ng kaunting puwang sa puso ko si Sir Mike? Dumating si Sir Mike sa bahay upang ipaalam ang araw ng pagluwas namin. Tila ba pinaglalaroan ako ng tadhana dahil ang araw na sinabi ni Sir Mike ay yun ding araw nang sinabi ni Rex na magkita kami. Lalong nagdulot yon ng pagkalito sa akin. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng linggo. Maaga si Sir Mike sa bahay upang sunduin ako. Nakaredy na rin naman ang mga dadalhin ko. Beli, sa Huwes lang daw muna kami magpapakasal. At secret wedding lang muna. Kaya hindi na muna kailangan sumama nila nanay at tatay. Nangako naman si Mike na pagbalik namin ay dito sa amin gaganapin. Ang church wedding at gagawin niya raw en grande. Ang kasal namin. 7:30 ng umaga ay isinakay na ni tatay ang mga gamit ko sa kotse ni Mike. Bago mag 8:00 ay umalis kami ng bahay. Kinakabahan ako. Iba ang pakiramdam ko. Para bang may mangyayari ng araw na yon. Iniisip ko, Sir Rex, baka makita niya kami dahil sa kanto mismo kung saan niya ako aantayin ay doon din kami dadaan. Sa harap ako ng sasakyan nakaupo noon. Habang tumatakbo ang sasakyan ay hindi ako mapakali. Medyo mabagal pa. Naman kami dahil may mga sasakyan din sa harapan namin. Habang papalapit kami ng papalapit sa kanto ay lalong lumalakas ang kabog ng dibdib ko hanggang sa natanaw ko na nga si Rex. Nakatayo ito at may dalang malaking bag. Nakatingin ito sa mga paparating na sasakyan. Nang tumapat ang kotse namin sa tapat niya at napatulala ito na nakatitig sa akin. Para bang hindi makapaniwala na nakasakay ako sa sasakyan ni Mike. Kilalang kilala niya kasi ang kotse na iyon. Nakita rin pala siya ni Mike kaya ito huminto. Hindi ako makapagsalita. Pilit kong pinipigil na pumatak ang luha ko. Napansin ko ang mga mata ni Rex na para bang nangingilid na din ang mga luha. Dahil kapwa kami tulala ni Rex ay si Mike ang unang nagsalita. Rex, mukhang malayo ang pupuntahan mo . San ang lakad mo? Sa tatay ko po, Sir Mike. Nasa Bicol na kasi siya at susunod na po ako. Ganun ba? Di tara, sumakay ka na at maidaan ka na namin sa bus station. Alok ni Mike. Ayaw pa sana sumakay ni Rex pero hindi umalis si Mike hanggat di siya sumasakay. Wala nang nagawa si Rex kundi pagbigyan si Mike. Sa likod ng sasakyan siya sumakay. Alam kong napansin niya ang mga gamit ko sa sasakyan. Agad ding pinatakbo ni Mike ang kotse. Mukhang hindi ka na babalik, Rex, At dala mo na ata lahat. Ang damit mo biro ni Mike. Oo nga, Sir Mike. Ang totoo niyan, sir, may kasama sana ako kaso hindi na ako sinipot saad ni Rex. Kinabahan ako sa sinabi ni Rex. Ganun ba? Sino naman ang kasama mo, babae ba? Oo, sir, girlfriend ko po. Magtatanan sana kami kaso mukhang nagbago na. Ang isip, malungkot na saad ni Rex. Halos maluha-luha pa ito habang nagkukwento. Ako naman ay tahimik lang na nakikinig sa kanila. Halos tumulo na kasi ang luha ko ng oras na yon. Naku Rex, hayaan mo na. Yung babae na yon. Kung alam lang niya kung sino ang sinayang niya. Sigurado ako magsisisi yon sa bandang huli. Ang pagpapalakas pa ng loob ni Mike kay Rex. Lingid sa kaalaman ni Mike na ako ang babaeng tinutukoy ni Rex. Kayo po sir, saan ang punta nyo? Tanong ni Rex. Kasi etong pinakamamahal kong babae ay papakasalan ko na nakangiting pagmamalaki ni Mike sabay hawak sa kamay ko. Tipid lang ang ngiti ang isinagot ko. Mabuti na lang at nakatingin sa daan si Mike habang nagmamaneho kaya hindi niya gaanong pansin na napapaluha na ako. Ganun po ba sir? Napakaswerte niyo naman at si Mira, ang mapapangasawa niyo saad ni Rex. Parang kinurot lang lalo ang puso ko sa sinabing yon ni Rex. Naawa ako sa kanya. Nakukonsensya dahil batid kong nagdurugo. Ang puso niya sa mga oras na iyon, pero wala na akong magagawa pa. Huli na din.
Ang lahat dahil alam ko ding sa mga oras na yon ay nasusuklam na siya sa akin. Nakarating kami sa bus station at bumaba na si Rex. Nagkatitigan pa kaming muli bago tuluyang patakbuhin ni Mike ang kotse. Dahil sa sobrang bigat ng kalooban ko, nang oras na yon ay pinilit ko na lang na makatulog sa biyahe. Gabi na nang makarating kami sa bahay ni Mike. Nagtaka ako dahil walang ibang tao doon bukod sa matandang kasambahay na si Manang Rosa. Ipinaghanda niya agad kami. Nang makakain at matapos kumain ay ihinatid agad ako ni Mike sa magiging silid ko. Yun kasi ang isa sa pangako niya kila nanay at tatay, na walang mangyayari sa amin hanggat hindi pa kami nakakasal. Humanga ako kay Mike noon dahil tinupad niya naman ang pangako niya. Hiwalay kami ng silid at hindi rin siya basta pumapasok doon. Sa ilang araw kong pananatili doon ay si Manang Rosa lang ang pumapasok sa silid ko para linisin yon. At kapag naghahatid ng pagkain, naging abala din kasi agad si Mike dahil inaasikaso niya ang kasal namin. Manang Rosa, bakit po kayo lang ang kasama ni Mike dito? Asan po ang mga magulang niya or ang mga kapatid man lang? Naku, nag-iisa lang talaga si Sir Mike sa bahay na to. Ang mga magulang niya at mga kapatid ay nasa Amerika na. Nagtaka ako dahil ang sabi ni Mike ay ipapakilala niya daw ako sa mga kamag-anak niya. Pero nag-iisa lang pala siya. Matapos ang ilang araw na pag-aayos ng papel ay nakapagpakasal kami ni Mike. Walang handa at walang bisita. Kumain lang kami sa labas at pagtapos ay umuwi din kami agad. Kinakabahan ako pagdating namin sa bahay dahil iniisip kong iyon na ang araw na kailangan kong ipagkaloob kay Mike. Ang aking sarili, nakahanda na rin naman ako at buong puso ko naman, yung ibinigay sa kanya. Kasal na kami. Mag-asawa na kaya walang dahilan para ipagdamot ko pa sa kanya yon. Unang karanasan ko yon kaya hindi ko maiusan. Ang kabahan, pagdating sa bahay ay pinagpahinga muna ako ni Mike at may aasikasuhon lang daw siya. Nakatulog ako pag alis niya at nang magising ako nung hapon ay agad akong naligo. Nilinis ko ng husto ang buo kong katawan. Inantay ko si Mike hanggang nakatulog ulit ako. Magaling araw na nang magising ako pero wala si Mike sa tabi ko. Mag-uumaga na nang dumating ito. Sorry mahal na painom ako ang kaibigan ko eh. Tagal kasi namin hindi nagkita. Kita paliwanag nito. Mahal, iyon ang tawag niya sa akin. Kaya yun na din ang itinawag ko sa kanya. Kailang mahal saad ko. Nagpahanda ako ng almusal kay Manang Rosa at sabay kaming nag-almusal na 3. Matapos mag-almusal ay inaya ako ni Mike na mamasyal. Kung saan saab kami pumunta, nag-mall, namili ng mga damit at gamit, nanood ng sine at kumain sa labas. Kahit pagod ay masayang-masaya. Naman kami pag-uwi, pakiramdam ko ay hindi talaga ako nagkamali. Dahil ramdam ko ang pagmamahal ni Mike. Masaya rin itong kasama. At may sense of humor din. Feeling ko ay wala na akong mahihiling pa. Ngunit may isang bagay pala na hindi kayang ibigay sa akin ni Mike. 1 linggo, 1 buwan. Hanggang sa umabot kami ng halos kalahating taon ay wala pa ring nangyayari sa amin. Kahit na anong gawin kung pang-aakit dito ay bale wala. Hindi ko tuloy maiintindihan kung bakit ako pinakasalan nito kung hindi naman siya nagagandahan sa akin. Or kung hindi man lang siya naakit sa akin. Masasabi kong may ipagyayabang naman ang muka at katawan ko. Umuwi kami sa amin upang tuparin ni Mike ang pinangako niya sa mga magulang ko. Isang engrandeng church wedding ang ginanap at masayang-masaya sila nanay at tatay. Matapos ang kasal, ay nagpaalam si Mike na babalik daw muna. Nang Maynila, may importante lang daw na aasikasuhin. Nagkaroon kami ng time ni nanay na magbonding. At sinamantala ko na rin ang pagkakataon na sabihin kay inay ang sitwasyon namin ni Mike. Nagtanong kasi ito kung hindi pa ba sila magkakaapo